araw sa ating lahat. Kami po ay pangalawang pangkat at ngayong araw tatalakayin natin ang iba't ibang matalinghagang pahayag. Ano nga ba ang matalinghagang pahayag? Ang matalinghagang pahayag is ito yung mga salita na nagbibigay sa atin ng alam o nagbibigay ng mas malalim na pagkakaunawa at makahulugang paraan. Ang mga tagapagsulat ng tula o yung manunulat ng tula, mga makata, mga mamahayag pampanitikan, ang kadalas ay gumagamit sa panulat ng mga matatalinghagang pahayag. Ang uri ng mga pahayag na nabanggit ay karaniwang gamit sa pang-araw-araw na pagsusulat, maging sa pagsasalita, kaya't inilalabas lamang sa panahong kailangan. Ayon kay Martin Was sa panulat ni Estero, ang wika daw ay may estilong Frozen. Ayon sa kanya, ang wika ay may estilong Frozen dahil ito yung mga salita na nasa isip at utak natin na inilalabas lamang natin sa panahong kailangan. Maihahambing natin ito sa pagkain na imbak sa loob ng refrigerator na inilalabas lamang natin sa panahong kailangan. Ngayon, dumapo naman tayo sa mga kaisipang angkop sa pagpapahayag. Ayon kay Pagkalinawan, ang wika ay salamin ng kaisipan at saloobin ng tao. Sa pagpapahayag ng tao, pasulat man o pasalita, wika ang gamit. Kaya wika yung ginagamit natin dahil kailangan natin ang wika para masabi natin ang mga naiisip natin at nararamdaman. Paano natin masasabi ang gusto nating sabihin sa tao kung walang wika? Piling mga salita ang dapat yaong malapit sa kalooban ng manunulat. Nararapat ang mga piniling salita upang matambo ang indayog sa pagpapahayag. Ayon naman kay Trudhill, ang wika ay di lamang sa pakikipagtalastasan o pagbibigay impormasyon. Manapa ang pahayag ay ginagamit upang mapanatili ang magandang ugnayan, pagkakaisa at pagkakaunawaan ng mambabasa. Ang wika ay hindi lang para sa pagbibigay ng impormasyon, kundi para rin sa pagpapalalim ng ugnayan ng mga tao. Ayon naman kay Dr. Ofelia Silapan at Prof. Ligaya Rubin, ang kalinawan, kawastuan at katiyakan sa pagsusulat at pagsasalita ay natutupad kung sapat ang talasalitaan sa pagpapahayag. Kapag marami tayong mga alam na salita, mas madali tayong makapagsasalita at magsusulat ng malinaw at tama. Ayon naman kay Badayos, ang paggamit ng mga tayutay ay nagsisilbing panghimok sa mga mag-aaral sa pagbibigay ng masining na paghahambing ng mga bagay o pangyayari. So tayutay yung kadalasang ginagamit natin upang mapaganda ang anumang pahayag, masulat man o pasalita dahil itinatago nito ang tunay na diwa sa salitang pahayag. Ayon naman kay Sebastian sa panulat ni Natanawan et al., ang pahayag retorika ay tumutukoy sa mga batas ng malinaw, mabisa at maayos na pagpapahayag. Ang kawastuan at kalinawan ng pagpapahayag ay nakikita at nag-iibayo kung kasabay nito ang wastong pananalita at tamang gramatika. At ngayon, dumapo naman tayo sa iba't ibang daluyan ng matatalinghagang pahayag. Ito ay ang salawikain, sawikain, kasabihan, idioma at tayutay. Ayon kay Lope K. Santos sa Aklat ni Tanawan 2003, ang salawikain ay karunungang napag-aralan ng tao, hindi sa mga kasulatan na nailimbag, kundi sa mga aklat na karanasang nalaman mula sa bibig ng mga matatanda. Ang salawikain ay nakasulat sa anyong patula kaya't may sukat at tukuma. Mayaman ito sa kandahang asal at nagsisilbing panggising sa mga taong natutulog sa kasamaang asal. Maituturing na matalinghaga dahil magkaminsan di tahasang sinasabi ang tunay na kahulugan. Halimbawa, aanihin mo ang bahay na bato kung ang nakatiray kwago, mabuti pa ang bahay kubo na ang nakatiray tao. Ito ay nagsasaad din ng kagandahang asal, ngunit hindi kasinlalim ng ipinahahayag ng salawikain. Kumbaga, tanging mga paalala ito sa taong nakakalimot kaya't mababaw lamang ang aral na binibigay. Tulad ng salawikain, hindi diretsyong ipinahahayag nito ang kahulugan ng pahayag, bagamat sa karaniwang takbo ng buhay sa araw-araw ang ipinahahayag. Halimbawa, magpakahaba-haba man ang prosesyon,
sa simbahan din ang tuloy. Ang pagkakaiba naman nila ay ang sawikain, isang maikling pagpapahayag na karaniwang naglalaman ng mga payo o karunungan. Ang salawikain naman ay may direktang kahulugan, ngunit malalim at matalinghaga ay tila patula ang pagkakabuo nito. Ayon kay Nassim et al., ang kasabihan ay hango sa karanasan ng tao at nagsisilbing patnubay sa dapat gawin sa buhay. Ito ay karaniwang simple at madaling tandaan. Ginagamit ito upang ipahayag ang mga karaniwang katotohanan at paniniwala. Halimbawa, ubos-ubos biyaya, bukas na katungawa. Ito ay nagsisilbing paalala na dapat maging maingat sa paggastos at hindi magwaldas para hindi mawalan sa kinabukasan. Gumaganda ang pangungusap sa tulong ng idioma dahil hindi nito inilalantad agad-agad ang diwang taglay nito. Binibigyan pa rin ang mambabasa ng pagkakataong kilitiin ang sariling isip. Sa madaling salita, ang idioma ay may nakatagong kahulugan na iiba sa literal na ibig sabihin ng mga salita. Halimbawa, bukas palad, ang ibig sabihin ay matulungin. Naglubid sa buhangin, ng ibig sabihin ay nagsinungaling o nag-imbento ng kwento. Ang tayutay ay isang salita o isang pahayag na ginagamit upang bigyan diin ang isang kaisipan o damdamin. Anumang pahayag ay gumaganda kung katuwang nito'y mga tayutay sa iba't ibang uri nito. Una, patutulad o simile. Ang paghahambing ng dalawang bagay sa tulong ng mga salitang pahambing sa sining na pahayag. Halimbawa ng mga salitang pahambing ay ang parang, tulad, kawangis, kapareho, simbait at iba pa. Halimbawa nito ay simputi ng labanos ang binte ni Adela. Pangalawang halimbawa ng tayutay ay pagwawangis o metapor. Ang paghahambing ng dalawang bagay o tao na di ginagamitan ng anumang salitang pahambing. Tahasang binabanggit ang salitang katulad ng isang bagay o anumang inihahambing sa pinaghahambingan. Halimbawa nito ay labanos ang binti ni Adela. Pangatlong halimbawa ng tayutay ay ang personifikasyon. Ang personifikasyon, ito ay ang uri ng tayutay na ang bagay na walang buhay ay mistulang may buhay sa tulong ng pandiwa. Dito, pandiwa na kadalasang ginagamit sa tao upang ilarawan ay siya ring ipinaglalarawan sa bagay upang mag-anyong may buhay. Halimbawa nito ay ang lumalakad ang ulap sa kalawakan. Pang-apat na uri ng tayutay ay ang paorintao. Ang paorintao ay isang uri ng tayutay na ang bagay na walang buhay ay mistulang may buhay sa tulong ng pang-uri. Ang pang-uring gamit ay pantao na ikakapit sa bagay kaya ang bagay nilalarawan ay waring may buhay na't gumagalaw. Halimbawa nito ay ang masinop kong sapatos palagi akong dala-dala. Panglimang uri ng tayutay ay ang sinikdoke. Ito ay uri ng tayutay na tumutukoy sa isang bahagi upang tukuyin ang kabuuan. Maaaring bahagi ng katawan ng isang tao o bahagi ng bahay na kahit bahagi lang ang banggitin, tumutukoy na ito sa kalahatan. Halimbawa nito ay ang "Wag na wag kang tutungtong sa aming hagdan." Ang pang-anim na tayutay ay oxymoron. Sa uring ito ng tayutay, palasak na gumagamit ng dalawang salitang magkasalungat ang kahulugan upang ipahayag ang diwa ng pangungusap. Dalawang salitang maaaring positibo o negatibo ang hatid ng kahulugan. Ang oxymoron ay ang pagsasama ng dalawang magkasalungat na salita upang makabuo ng pangungusap. Halimbawa na lang nito ay nakakabinging katahimikan ang kanyang nadama. Ang nakakabingi at katahimikan ay dalawang magkasalungat na salita.
Ang iba pang halimbawa nito ay ihiga't babangon siya sa pag-aalala. Lalakad, tatakbo siya sa paghanap ng kanyang nawawalang anak. Pampitong tayutay, metonymia, ang pagtukoy sa isang salita o pahayag upang katawanin ang isang bagay o pangalan. Sa halip na payak o simpleng salita ang tukuyin, pinapalitan ito ng salitang matalinghaga. Ang metonymia ay pagpapalit tawag ng isang bagay para sa isa pa or ang pasimpleng salita ay pinapalitan ng matalinghaga. Ang halimbawa na lamang nito ay pangalawang tahanan ng mga kabataan. Ang pangalawang tahanan ay tahanang paaralan. Ang iba pang halimbawa ay ang ina ng bansang Pilipinas ay maliit sa sukat ngunit malaki ang puso. Ilaw siya sa karimlan ng mga taong naguguluhan. Ang pangwalong tayutay ay ang pagtawag. Ang bagay na abstract, walang buhay, at hindi nakikita ay kinakausap o tinatawag na para bang may buhay at nakikita. Ang pagtawag sa salitang abstract ay may himig na pagnanais o ng parang hinanakit. Ang pagtawag o apostrophe ay ang pakikipag-usap sa isang bagay na walang buhay na para bang tao ito. Ang halimbawa nito ay kaligayahan, kay ilap-ilap mo. Ulap, iduyan mo ako. Pag-asa, nasaan ka? Lungkot, bakit lagi mo akong binabalot? Kamatayan, bakit di pa wakasan yaring buhay? Ang pangsyam na tayutay ay paradox. Katumbas ito ng mga salawikain o sabikain, nagbibigay aral at puno ng kagandahang asal. Madalas, nagsisilbing pampaalala sa nakakalimot ng kagandahang asal. Ang paradox ay salawikain na nagbibigay aral o motivation sa isang tao. Ang halimbawa na lamang nito ay kung may itinanim, may aanihin. Malayo pa pero malayo na. Kung may isinuksok, may maidudukot. Ang di lumingon sa pinanggalingan, di makakarating sa paroroonan. Pagsampung tayutay ay paglumanay o euphemismo. Ang orihinal na katawagan ay pinagagaan sa kahulugan sa pagpapalit ng ibang katawagan. Ginagawa ang pagpapalit ng katawagan upang di maging mabigat sa pandinig o damdamin ng iba ang sitwasyon. Ang paglumanay o euphemismo ay pinapalitan ng isang salitang mas magandang pakinggan para hindi masyadong bastos pakinggan. Ang halimbawa na lamang nito ay iginupo ang puri ng batang iyan ng kanyang kadugo. Ang kahulugan ng iginupo ang puri ay iginahasa. Si Andrea ay isang kalapating mababa ang lipad. Ang kahulugan ng kalapating mababa ang lipad ay prostitute. Paguyam. Ito ay paraan ng pananalita na nagpapahiwatig ng kabaltaran ng tunay na ibig sabihin. Madalas gamitin upang mangutya o magbiro sa tao o sitwasyon. Halimbawa nito ay, grabe, ang dami mong pera, halos piso wala. Hyperbole, pagmamalabis, isang tayutay na nagpapahayag ng isang ideya o emosyon sa pagitan ng pagmamalabis. Halimbawa nito ay, napakabilis niyang tumakbo, parang kidlat. Onomatopoeia, tunog, paggamit ng mga salita na tumutulad sa tunog ng isang bagay, hayop o okasyon. Halimbawa nito ay, tumiktak ang mga manok. Alterasyon, ulit-ulit na pantig, pag-uulit ng mga tunog sa simula ng magkasunod na salita sa isang pangungusap o talata. Halimbawa nito, si Susan ay sumayaw sa sayaw ng saya. Astonasya, ulit-ulit sa patinig, pag-uulit-ulit ng mga patinig sa magkasunod ng pagtinig o salita. Halimbawa nito ay isinilag sa ilang mga isang inakay ng inang bayan. Alusyon. Ang alusyon ay isang tayutay ay paraan ng pagpapahayag kung saan gumagamit ang hindi direktang pagtukoy o pagbanggit sa isang tao, bagay, pangyayari o akda na kilalang ng kararami.
Hindi tuwirang sinasabi ang tinutukoy, ngunit inaasahang maintindihan nito ng mambabasa o tagapakinig batay sa kanilang kaalaman o karanasan. Halimbawa, siya ang Romeo sa buhay niya. Ibig sabihin, tinutukoy ang tao bilang romantiko o mapagmahal, batay sa pagkilala kay Romeo na nasabing akda. Ang alusyon ay madalas ginagamit sa panitikan, talumpati o iba pang anyo ng sining upang mabigay ng malalim na kahulugan o emosyon sa isang pahayag nang hindi na kinakailangang ipaliwanag ng mahaba. Mga uri ng alusyon. Una, alusyon sa heograpiya. Ito'y tumutukoy sa mga pahayag o sanggunian na binabanggit ang mga lugar, lokasyon, o katangiang pisikal ng isang partikular na rehiyon o bansa upang mabigay ng simbolismo, kahulugan o mensahe sa isang akda, talumpati o diskurso. Ginagamit ito upang mabigay ng mas malalim na konsepto o magdulot ng emosyon o imahe sa isip ng mamabasa o tagapakinig. Halimbawa, ang kanyang kagandahan ay kasing tangkad ng buwan sa Banahaw. Tumutukoy sa bundok Banahaw sa isang sagradong lugar sa Pilipinas. Ang alusyong ito ay nagpapatingkad ng ideya sa pamamagitan ng pagbigay ng koneksyon sa mga kilalang lugar o katangian ng heograpiya. B. Ang alusyon sa literatura. Ito ay tumutukoy sa pagpahayag o sanggunian sa mga kilalang akda, karakter o pangyayari mula sa panitikan upang magbigay ng mas malalim na kahulugan o simbolismo sa isang kasalukuyang akda. Ginagamit ito upang palawakin ang kahulugan ng isang ideya o damdamin sa pamamagitan ng pag-ugnay nito sa isang bagay na pamilyar sa mambabasa o tagapakinig. Halimbawa, ang kanyang talino ay tila kay Odysseus, puno ng karunungan at diskarte. Tumutukoy ito kay Odysseus sa pangunahing tauhan sa epikong The Odyssey ni Homer na kilala sa kanyang talino at pagiging tuso. C. Ang alusyon sa mitolohiya. Ito'y tumutukoy sa mga sanggunian o pahayag na kumukuha ng simbolismo mula sa mga tauhan, Diyos, Diyosa o pangyayari mula sa mga mitolohikal na kwento ng iba't ibang kultura. Ginagamit ang ganitong alusyon upang magdagdagan ng kahulugan o bigat ng isang ideya, karakter o sitwasyon sa isang akda dahil maraming mitolohikal na tauhan ang sumasagisag sa mga tiyak na katangian o arketipo. Halimbawa, siya ay may lakas na gaya ni Hercules. Tumutukoy kay Hercules ang bayani ng mitolohiyang Grego at Romano na kilala sa kanyang pangbihirang lakas. Ang mga alusyong ito ay nagbibigay simbolismo at konsepto mula sa mitolohikal na mga kwento, nakakatulong upang mapalalim ang mensahe at tema ng isang akda o pahayag. D. Alusyon sa Biblia. Ginagamit sa pangalan ng tao, pangyayari sa akda ay hango sa Biblia. Ang alusyon sa Biblia ay tumutukoy sa mga pahayag o sanggunian mula sa mga kwento, tauhan o aral sa Biblia upang mabigay ng mas malalim na kahulugan o simbolismo sa isang akda o talumpati. Dahil ang Biblia ay malawak na kilala at naglalaman ng mga aral na may malalim na moral o espiritual na kahulugan, ang mga alusyong ito ay malakas at epektibo sa pagdala ng mga mensahe o ideya. Halimbawa, tulad ni David laban kay Goliath, nagtagumpay siya laban sa mas malakas na kalaban. Tumutukoy sa kwento ni David at Goliath kung saan si David, isang maliit at mahina sa paningin ng iba, ay talo ang higanting si Goliath sa pamamagitan ng kanyang tapang at pananampalataya.